Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay sa karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libu-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawit ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan, kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala ng matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka,
Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa iyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palagay ko ay madalas nating naririnig yung mga pangungusap sa Ebanghelyo ni San Mateo, hindi yung Ebanghelyo na ipinahayag ngayon at inaawit pa to sa misa. Ano po iyon? Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng iba pang ating kinakailangan ay ibibigay din sa atin. Ito po ay nag-aanyaya sa atin na hindi lang maniwala sa Diyos at sa Kanya sumampalataya. Ito po ay nag-aanyaya sa atin na ang Diyos ang maging una na pinahahalagahan, una na priority natin sa buhay. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, at lalo tigit, hindi panghuli. Yung bang lalapit na lamang tayo sa Panginoon dahil lahat ng ating nilapitan at lahat ng ating inasahan ay walang nagawa upang tugunan ang ating pangangailangan. Ang Diyos ang una, dapat. Sa ating unang pagbasa mula po sa unang aklat ni Propeta Samuel, ang propeta ay nalulungkot sapagkat dumating ang mga Israelita sa isang pagkakataon na humihingi sila ng hari. Humihingi sila ng hari na mamumuno sa kanila bilang isang kaharian, kaysa sa manatili sa nakasanayan na walang hari, ngunit nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ito'y sadyang nakalulungkot sapagkat hindi man natin hinuhusgahan kung ang hari ay mabuti o masama. Sabihin natin ang hari ay mabuti at banal na totoo. Pero ang haring ito ba ay higit na makapangyarihan? Ito bang hari na ito ay higit na maawain at mahabagin? Itong hari ba na ito ay higit na mabuti at marunong kaysa sa ating Panginoon? Ngunit ang Diyos sa kanyang kabutihan ay nagsabi kay Samuel, sige, bigyan mo sila ng hari na kanilang hinihiling. Magandang usisain natin ang ating sariling buhay. Ang ating mga kalooban ay ating salatin, Baka naranasan naman na natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, pero mas pinipili ba natin na magtiwala sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang kondisyon dito sa mundo kaysa o bago sa ating Panginoon? Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Ang Panginoon po muna ang ating hanapin at ang kanyang kaharian at magtiwala. Ang lahat ay kanya ding ibibigay sa atin. Sa ating Ebanghelyo, mukhang mas maganda ang kwento sapagkat kitang-kita ang pinagtitiwalaan ng mga tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Di nga ba't yung makakaibigan talagang umakyat pa ng bundok, umakyat pa ng bubong at ibinaba, inihugos pababa kanilang kaibigan na paralitiko. Dahil sa dami ng mga tao na nagsisiksikan sa loob ng bahay, hindi na makadaan sa pintuan upang mailapit ang may sakit sa Panginoong Hesus. Kitang-kita, kay Jesus sila nagtitiwala. Kay Jesus sila lumalapit upang pagalingin ang karamdaman ng may sakit. Ngunit, pansinin natin, At dito nabulabog ang mga lider ng relihiyon sapagkat
sa halip na pagalingin agad ng Panginoong Hesus ang may sakit, pinatawad niya muna ang may sakit sa kanyang kasalanan. Kaya sabi ng mga lider ng relihiyon, ano karapatan ng taong ito na magpatawad ng kasalanan? Pero wag natin yun pag-usapan. Ang ating nais na pagnilayan dito, ano ang itinuturo ni Jesus na dapat nating higit o unang pinapahalagahan sa buhay. Maganda po na sa Kanya natin idinudulog ang karamdaman ng ating katawan, pero sa Kanyang pagtugon na pagalingin muna o patawarin muna ang kasalanan, Kanyang itinuturo. Bago ang pangangailangan ng katawan, ang una dapat nating pahalagahan ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa Panginoon. Uli, ang kaharian ng Diyos, ang ating relasyon sa Panginoon, ang una, bago ang ating mga iba pang pangangailangan sa buhay. Tunay po, ang lahat ay ating inilalapit sa Panginoon. Ano po yan? Ang ating sakit, ang ating problema sa pamilya, sa mga ugnayan, ang ating kahirapan, ang kaguluhan, ang dami-dami nating pinagdadasal. Pero, naging priority po ba natin bago ang mga ito, na ayusin muna natin ang ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi, paghingi ng tawad, pagkukumpisal, at pagbabagong buhay. Seek ye first the kingdom of God. Unahin muna ang kaharian ng Diyos, ang ating relasyon sa Panginoon, bago ang ibang mga bagay. Dahil kapag maayos ang ating relasyon sa Panginoon, ang Kanyang kaharian na ating inuuna, ang lahat ng iba pa sa atin ay ibibigay. Salamat sa Diyos kung tayo po sa Kanya nananalig at nagtitiwala, pero sa mga pagbasa sa araw na ito, tayo po inaanayahan na sa pananalig na ito, ang Panginoon ba talaga at ang ating relasyon sa Kanya ang nauuna bago ang iba. At sumayin niyo po minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.